Nakiisa ang mga kaugnay troopers sa isinagawang stress relief interventions at mental resilience training upang higit pang mapatatag ang kanilang mental wellness at emotional na katatagan sa gitna ng hamon ng serbisyo. Narito ang ulat ni Gerson Vistudio. Sa gitna ng patuloy na hamon ng serbisyo militar at mga operasyong nangangailangan ng matinding pisikal at emosyonal na tibay, mas pinaigting ng 7th Infantry Division, Philippine Army, ang isang mahalagang bahagi ng kahandaan, hindi lamang ang lakas ng katawan kundi ang tatag ng isip at emosyonal. Base sa direktiba ni Major General Joseph Norwin Pasamonte PA, Commander ng 7ID, isinagawa ang 3 araw na mental health program na nakatuon sa mental resilience, stress management at psychological wellness ng mga kaugnay troopers, bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng welfare at mission readiness ng buong katihan ng Pilipinas. Ang programa ay pinangunahan ng Office of the Assistant Chief of Staff for Personnel G17ID na layong bigyan ng mas matibay na pundasyon ng mga sundalo sa pagharap sa pressure ng tungkulin, responsibilidad sa pamilya at mga hamon sa larangan. Formal itong binuksan sa pamagitan ng panalangin na pinangunahan ni Captain Aaron B. Gibaw, Assistant Division Chaplain, bilang paalala na ang kalusugang pangkaisipan ay kayakibat din ng espiritual na lakas, gabay at pag-asa. Sinundan ito ng welcome remarks at pagpapakilala sa mga kalahok na pinangunahan ni Colonel Michael B. Bautista PAG-1 ng 7ID, kung saan binigyan diin ang kalagahan ng mental wellness sa pagpapanatili ng disiplina, focus at pagiging epektibo ng bawat sundalo sa kanilang misyon. And kami sa OG1, bilang mga human resource managers, we believe that mental health is important sa ating mga kasundaluhan for them to be resilient upang matulungan natin sila na ma-cope up yung anumang factors that contributes to their mental health. We believe that good mental health contributes to decision-making, good decision-making, problem-solving, and work under pressure. So we conducted this 3-day 7ID mental health program para maging factor ito na our way na matulungan ng mga tropa to be productive kahit anumang designation or tasking meron sila. Sa unang araw ng programa, tinalakay ni Dr. Charissa M. Raneses, PhD PA Reserve, ang neurobiology and stress relief interventions kung saan ipinaliwanag ang epekto ng stress sa utak at katawan at ang mga konkretong paraan upang mapangasiwaan ito bago humantong sa mas seryosong kondisyon. Kasunod nito, nagbigay naman ng talakayan si Captain Aaron B. Gibaw hingil sa Coaching the Warrior, Developing Purpose-Driven, Resilient and Mission-Ready Soldier through Indigenized Life Coaching. Nakatuon ito sa paghubog ng mas malinaw na layunin, mas matatag na paninindigan at mas malalim na sense of mission upang manatiling buo ang loob ng sundalo sa harap ng anumang pagsubok. Sa ikalawang araw, tinalakay ni Mrs. Flor Deliza G. Casilla, psychologist, ang mga pangunahing senyales at sintomas ng stress, kabilang ang personal stress triggers at kung paano ito nakaapekto sa pag-iisip, emosyon at performance sa tungkulin. Samantala, nagbahagi rin sina Captain Gibaw, Mrs. Lovina Gibaw at Miss Pia Saldivar ng isang biblical approach on stress and mental health na nagbigay ng spiritual na perspektibo at praktikal na gabay sa pagharap sa anxiety, burnout at emotional struggles, lalo na sa mga tauhang patuloy na nagsisilbi sa ilalim ng matinding pressure at mataas na responsibilidad. Being in the field of caring for people as a nurse and as a pastor, I make it my aim to extend hope, care, and comfort to those who are in need. I'm not to make people experts or to diagnose illnesses, but to simply inform or provide health education para ma-promote yung self-awareness at ma-break yung stigma pagdating sa mental health concerns. At isang kagalakan to be part of this program na ginagawa para sa ating mga kasundaluhan for 3 days kasi ang layunin natin mapalakas yung kanilang moral, mapaalam sa kanila na hindi sila nag-iisa at hindi tanda ng kahinaan yung paghingi ng tulong. At para sa mga sundalo natin, layunin nila na itaguyod, isulong yung kaligtasan at kapayapaan ng mamamayang Pilipino. And also, we want that for them to experience yung safe community or yung safe space kung saan sila makakaramdam ng pangunawa, ng pagsuporta at pagtanggap. So, saludo po kami sa mga kasundaluhan natin at mabuhay po kayo.
Sa huling araw, pinangunahan ni Major Pedro Michael Jr. Millares, Corps of Professors, MNSA, ang talakayan tungkol sa praktikal na paraan sa pamamahala ng stress kung saan ibinahagi ang coping mechanisms at mga estratehiya upang mapanatili ang mental wellness at emotional stability sa araw-araw na buhay militar. Sa pamamagitan ng programang ito, pinatunayan ng 7th Infantry Division na ang tunay na kahandahan ng isang sundalo ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng katawan at tapang sa labanan, kundi sa katatagan ng isip at kakayahang manatiling buo sa gitna ng matinding hamon. At bilang squad leader nila, may in part ko yung natutunan ko sa mental health program seminar na ito at malaking bahagi hindi lang sa stress, problems, pati din sa kalusugan ng aking squad, ganoon din sa aking pamilya. Bilang isa ding BS Psychology graduate, malaking bagay sa akin na naging bahagi ako ng 3-day mental health program na ito. Hindi lang ito naging simpleng program, naging palitan ito ng mga kwento at aral sa buhay. Nakapagbahagi ako ng sarili kong karanasan and in return nakapag-gain din ako ng bagong kaalaman at perspective na hindi ko makakalimutan. It is truly a rewarding experience of gaining and learning. Ang mental health program na ito ay isang mahalagang paalala na it is okay to be not okay. Hayaan muna nating damdamin ang lungkot kung kinakailangan at hindi kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Dahil at the end of the day, sa tulong ng Panginoon at sa suporta ng 7th Infantry Division, kakayanin natin ang anumang hamon sa buhay. Kaya lagi din nating tandaan, hindi tayo binibigyan ng problema ng walang solusyon. Nagbigay naman ng makahulugang mensahe si Brigadier General Mario Jacinto, Assistant Division Commander ng 7ID, bilang panauhing pandangal kung saan kanyang binahagi ang pangwakas na mensahe para sa naturang programa. Very timely na ginawa ng G1 yan, so para makatulong sa inyo, makatulong sa mga subordinate. Dahil sa isang hukbong handang maglingkod at magtanggol sa bayan, ang pinakamalagang sandata ay hindi lamang armas at taktika, kundi isang isipan na matibay, disiplinado at hindi sumusupo. Mula dito sa Fort Pramon Magsaysay, Nueva Ecija, ako si Gerson Bistudio, ang inyong pamilyang kaugnay.